apoy. Tulad ng sinabi ko kanina, ang apoy hindi nagsimula sa malaki agad, maliit. Tayo yung maliit na apoy na yun. Naniniwala kayo doon? Tayo doon. Tayo yung maliit na apoy na yun. Na pagsisimulan ng malaking apoy. Kaya huwag tayong malungkot na maliit yung apoy natin ngayon. Ang ikalungkot natin, na yung maliit na apoy na yun, namamatay pa. Yun ang nakakalungkot. Maliit na nga yung apoy, namamatay pa. Diba? Yun ang nakakalungkot. Kailangan panatilihin natin yung apoy na yan. Na huwag mamatay. Normal, nakakaranas tayo ng panghihina. Normal, nakakaranas tayo ng problema, gutom, uhaw, pagod. Diba? Normal yan. Normal yan. Kasi kahit si Jesus Christ, naranasan niya yan. Pero nung sabi ni Jesus Christ, napagtagumpayan ko na ito, ibig sabihin kaya natin. Kung kaya ni Jesus Christ, kaya rin natin. Kaya focus tayo sa ginawa ni Jesus Christ. Huwag tayong susuko. Huwag natin susukuan yung mga kaluluwa na naghihintay sa atin. Huwag tayong susuko. Bakit huwag tayong susuko sa mga kaluluwa na naghihintay sa atin? Kasi kung ganyan ang naging mindset ni Jesus Christ, noon pa man, sinukuan niya tayo, wala na. Diba? Kung si Jesus Christ umatras, ayaw ko magpapako, Ama, masakit. Iba na lang ipako niyo, masakit. Ayaw ko magpalatigo, ayaw kong magpabugbog. Diba? Naisip niyo ba yan? Kung ganyan ang naging mindset ni Jesus Christ? Ayaw ko, Ama, maghirap. Ayaw kong mamatay sa krus. Pero anong ginawa ni Jesus Christ? Hindi ganyan ang mindset ni Jesus Christ. Nagbigay siya ng magandang example sa atin. Kaya dapat maging mindset natin ng mga Christian. Ibig sabihin ng Christian, followers of Christ. Tagasunod ni Jesus Christ. Ibig sabihin ng tagasunod, gagayahin natin yung mga ginawa niya. Kung ano yung mindset niya. Na kung siya hindi tayo sinukuan, tayo din hindi natin susukuan. Yung mga taong nangailangan ng kaligtasan ng kaluluwa. Nagpo magtatapos. Amen.